Ito po yung mga lugar na dapat yung iwasan at wag na wag nyong lalagyan ng ating millionaire snake plants na nag-resemble ng kaperahan, yung kanyang kulay na jade green na sumisimbolo naman po ng wealth ay nakalagay po sa labas ng bahay Maaari po yung magkaroon ng yan, sunburn o yung lugar na hindi mabilis matuyo yung lupa Hello everyone! This is Sir Misunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, tuloy-tuloy po rin po tayo sa serye ng ating millionaire snake plants kung paano siya alagaan at kung ano-ano pa na tungkol dyan And ngayong araw na ito pag-usapan natin saan ba dapat hindi ilagay yung ating mga millionaire snake plants kung gusto natin silang makapagbigay sa ating ng magandang benepisyo at makapagbigay sa atin ng swerte, saan ba sila dapat hindi ilagay ito po yung mga lugar na dapat yung iwasan at wag na wag nyong lalagyan ng ating millionaire snake plants malalaman nyo po yan sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Pamilyar po ba kayo doon sa millionaire snake plants? Yan po yung trending na halaman ngayon Nagawa na po natin siya ng maraming videos, pero ngayong araw na ito ang pag-uusapan natin yung mga area na dapat yung iwasan sa pagdi-display po niyan Maaring makasama po yan sa halaman nyo at maaring hindi po yan makapagbigay sa inyo ng magandang benepisyo yung halaman natin na millionaire snake plants, dahil po maaring magkasakit yung halaman, maaring dumilaw yung dahon, maaring magtubig-tubig, or maaari din namang mamatay kalaunan at ayan, hindi nyo na po siya mapapakinabangan at hindi na po yan makakapagbigay ng benepisyo sa atin. Tara, puntahan natin yung ating mga millionaire snake plants dito habang dinidiscuss natin kung saan yung mga dapat yung iwasan Sa mga bagong tutok po sa ating YouTube channel, lagi ko pong tinatakel at meron po tayo ditong sunod-sunod na video about dito sa ating millionaire snake plants, kasi nga po siya yung trend na halaman ngayon, at even po sa susunod na taon maaaring siya po ay talagang in pa rin at sinasabing magiging maswerte nga ito dahil nga po doon sa kanyang bilog na dahon na nag-resemble ng kaperahan, yung kanyang kulay na jade green na sumisimbolo naman po ng wealth at yung pagdami po ng kanyang usbong na sumisimbolo naman po ng prosperity at yan po yung ating millionaire snake plants na may iba't ibang varieties, tulad po nitong ating variegated, at meron naman pong tinatawag nating white variegations yan po yung tinatawag ding Sansevieria Masoniana or Dracena Masoniana, at may iba't iba rin pong tumatawag dyan ng whale pin dahil nga po dun sa kanyang hugis ng pabilog na parang fin ng mga whale. At ito naman po yung malaki, tinatawag nilang mga Congo naman sa iba, pero yan po ay binansagang ngayong millionaire snake plants dahil milyon-milyon yung ipapasok sa inyong kaperahan kapag halimbawang nag-alaga kayo. Pero saan nga ba sila bawal ilagay ano yung mga area na bad sa feng shui at the same time bad sa plants kasi sa feng shui po, kapag patay na yung halaman at kapag dry na po, yan po ay bad feng shui at hindi nyo na pong pwedeng i-display pero mapapangalagaan po sila dun sa mga iba't ibang elementong di maganda na nakakapagpapangit sa kanila kung iiwasan po natin yung mga bad area na babanggitin ko. Mayroon po tayong tatlong bad area na dapat yung iwasan. Unang-una po, yung lugar na walang light o zero lighting Niisip nyo minsan bakit sinasabi natin na ang mga snake plants, yung lahi po nitong ating millionaire snake plants talagang pwede sa walang ilaw, walang sunlight pero pwede po siya, kaya lang nagsasuffer po yung plants dun sa madilim na lugar. Unang-una, ang sunlight po or ang light ay isa po sa pangunahing kailangan ng halaman para mabuhay, para makapagluto ng pagkain at makapag-perform ng photosynthesis na tinatawag Pero sabi ko nga po sa inyo, ano ba yung nagiging
itsura ng halaman kapag zero light. Unang-una po sa lahat, tatagal po siya. Yes, tatagal siya dun sa zero light na sinasabi natin, pero magbabago ang itsura niyan. Magiging isolated dahil po yung kung napapansin nyo po, minsan meron tayong mabilog na korte nitong mga millionaire snake plants, no? Yung mabibilog na yan ay nakakatanggap talaga yan ng magandang lighting, no? Pag napansin nyo po na humaba at pumaling, naging twirl yung pagkakatubo ng inyong millionaire snake plants, ang reason po niyan is lack of sunlight, lack of light para sa halaman, ano? Kaya po nagkakaroon ng iba't ibang korte, yung etiolations na tinatawag, at the same time yung pagtitwirl ng halaman. Yan po yung kanilang way para po maka-absorb, ano, at humanap ng talagang light, no? At minsan napapansin nyo po kung saan yung source of light, dun bumabaling yung ating mga halaman, ano? Yan po yung kanilang defense mechanism, ano, para po makapag-survive dun sa zero light na conditions. Dapat po ilagay nyo siya dun sa lugar na talagang meron siyang makukuhang bright na light, ano. Kung wala po at zero light yung inyong lugar, talagang hindi maiwasan, maaari pong magkaroon kayo ng alternatives. For example, maglagay po ng grow light, or pwede rin naman po mula doon sa fluorescence, ano, maglagay kayo ng ilaw nang sa gayon po kahit papano ay magkaroon po ng ilaw o ng light na pangangailangan yung ating halaman, ano. So yan po, wag na wag kayong maglagay sa zero light na area. Sa pangalawa naman po nating bad area, yun pong overlight exposure. So ano nga ba yung overlight naman, ano? Ito po yung direct na sunlight. Yan po yung direct na exposure sa sunlight. Actually, kung halimbawa po yung light nyo ay grow light lang, hindi po yan masyadong delikado, no? Pero yung sasabihin natin na araw mismo, no? Kasi yung tinatawag nating afternoon sunlight, yan yung malakas makasira, ano. Nangyayari ito minsan kapag ang inyong plant ay nakalagay po sa labas ng bahay, ano. Maaari po yung magkaroon ng yan, sunburn, no. At ang isang halaman po na may sunburn ay isang halaman na medyo nagkakaroon ng problema do sa dahon, ano, at pumapangit yung itsura, no. Hindi nyo na ma-display yung inyong plants at hindi na makakapagbigay ng magandang aura, no, sa atin kung halimbawang may sira yung dahon. Maganda po na healthy yung dahon nila, no. Kung maliliit na patch lang, okay lang po yan, pero kapag malaki kasi takaw attention na rin, ano. Kailangan nyo na pong ikat or kailangan nyo na pong putulin, ano, para po matanggal, ano. At kapag meron na mga bulb yan, huwag kayong mag-alala, kahit kalbuhin nyo po yung dahon yan, susunilingan yan ng ganyan, oh. Magkakaroon ng suloy yung inyong mga snake plants or yung inyong millionaire snake plants, ano. Sa mga variegated po na millionaire snake plants, sila po yung masyadong kailangan po ng light, ano, dahil nga po yung variations nila na white or na yellow, yan po yung nagiging sanhi para kakulangan ng tinatawag na chlorophyll, ano. At kapag konti with chlorophyll, mas kailangan po nila ng sun exposure or light exposure, ano. So yung mga green naman po, sila yung definitely na talagang matibay pagdating po dun sa mga area na kukunti yung light, ano. At sila po kapag naman nilagay sa sobrang init ng araw, meron pong ibang matitibay, kaya lang po may times po na naninilaw yung dahon, nagkakaroon ng sunog at pumapangit din, ano. Ang lahat po ng sobra-sobra masama, ano. Ang light exposure po na talagang normal o kailangan ng mga millionaire snake plants is 6 to 8 hours, ano. Yan po yung ideal, ano. Pero kung halimbawa pong wala naman, okay na po yung 4 to 6 hours, ano, na meron siyang light exposure. Kaya dapat siguraduhin po na yung inyong millionaire snake plants ay hindi naman po masyadong nasa tampak na area, no, ng araw, para naman po hindi sila masunog. And sa
pangatlong area naman po natin, huling-huli po yan. Napaka-common na ito na area, no? Ito po yung tinatawag ko at pinansagang kong wet area. Bakit nga ba wet area? Ito po yung lugar na hindi mabilis matuyo yung lupa, ano, or yung potting mix, ano. For example, kasi minsan nakadepende rin po ang area doon po sa lugar ng paglalagay nyo. Maaring kung sa loob ng bahay at nagdilig po kayo, no, maaring maging cause po yan para maging wet area, no. Yung palagi ang pagdidilig ng walang humpay, nagiging cause rin po yan para maging wet area po yung lugar, ano. Ang sinasabi nating wet area po ay yung lugar na talagang wala silang protection pagdating sa ulan, ano. Kasi po dito sa mga lahi ng snake plants, mapapansin nyo po na kapag laging basa yung lupa nila, maaari po silang manilaw. Yan, kasi ma-overwatering po, ano, yung dilaw na dahon po niya, minsan nagtutubig, ano. At kapag hindi po natutuyo ang lupa niya, maaari pong maging cause yan ng pamumuo ng fungus at pagkalat nito at magkaroon ng sakit yung halaman, ano. So ilagay po nyo sa may lugar na hindi ganun po katindi yung ulan, or maaaring may protection sila sa pagbagsak ng ulan, tapos po hindi magsisit in yung tubig or makakapagpahinga po yung halaman nyo, no. Kasi kung halimbawa pong nasa loob yan ng bahay, meron po tayong kontrol, ano, sa pagdidilig po at sa pagtutubig. Pero kung nasa labas po yan ng bahay at talagang nauulanan, wala po tayong kontrol kung sunod-sunod na ulan yung ating makakamit, ano. Kung nasa labas po, mainam na fast draining potting mix yung gamitin para hindi ma-overwater. At kung halimbawa naman po may pagkakataon kayo, kapag halimbawa pong tag-ulan, ilipat sila sa lugar na safe sila at makukontrol nyo po yung pagdidilig. Yan po yung sinasabi kong wet area, no. Sa bahay po, minsan di-display po tayo sa ating mga comfort room. Wala pong masama, ano, pero nagiging bad area po yan at nagiging wet area kapag halimbawa pong yung inyong pinaglagyan sa inyong comfort room laging natatalamsikan ng tubig, laging nadidiligan at laging nababasa po yung lupa, ano. Ilagay po sila dun sa safe na lugar. Magkaroon kayo ng shelves, patungan sa inyong mga comfort room na pwede nyo pong ilagay yung inyong mga millionaire snake plants. Nang sa ganun po, maging safe siya at mapakinabangan nyo po yung mga benefits niya, no. So yan po, nasa lokasyon po minsan yung pag-aalaga natin, ano. Kung saan nyo po sila nilagay, dapat po mag-adjust din kayo ng pagdidilig at mag-adjust po kayo ng binibigay sa kanila. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video about dun po sa bad area, no, na wag nyo pong lalagyan ng inyong mga millionaire snake plants, ano. And I hope nakatulong yan sa inyo, no. At salamat po sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung petabat nyo po yung gantong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Just search na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.